Isang mapagpalang araw mga kasimanwa. Gagawa tayo ngayon ng kinilaw na tangigi or kingfish yung tawag nila. So tingnan nyo yung texture, napakaganda. So a simple recipe lamang po ang gagawin natin. So hali kayo, samahan nyo ako at gagawa tayo ng kinilaw na tangigi. So ang una natin gagawin ay tayo po muna ay mag-slice ng luya at ginger. Gawin natin siyang pinong-pino yung pagka-slice natin para maghalo yung anghang at yung lasa ng luya sa atin pong mixture mamaya. So, gagayatin lang natin ng luya ng maigi. Then, isunod natin ng sibuyas. Ganun din ang gagawin natin. Gagayatin din natin siya ng pinong-pino. But para magkaroon ng variation, so yung isang sibuyas, gagayatin ng pinong-pino at yung isa po medyo lang siya, pahati lang yung pag-slice natin para magkaroon naman tayo ng design, magkaroon ng variation mamaya sa atin pong halo. Then pagkatapos na ma-slice na yung ating pong luya at ang ating pong sibuyas, isusunod natin ang ating cucumber o ang ating pipino. Gasan muna natin. Then ganun din, slice natin siya ng pa-circular lamang po. Hindi na natin babalatan yung ating pong pipino kasi baby cucumber naman yung tawag nila niyan. Di siya kagaya sa pipino natin sa Pilipinas na medyo malalaki na at matanda na. Ito, baby cucumber yung tawag nila dito. O, gagayatin lang po natin. So yung tangigi pala na gagamitin natin, na-prepare ko na siya, na-slice ko na siya at nailagay sa atin pong lagayan. Ito na po yung atin pong kingfish o yung ating tanigi. Lagyan muna natin ng asin at suka na rin. So situit lang natin na maluto natin yung atin pong tanigi sa suka. So, medyo damihan natin ng asin. By the way, ma-neutralize naman yung asin at asim niya mamaya pag nilagyan na natin ng iba pa nating mga sangkap. Kasi pag gumagawa tayo ng kilaw, yung magluluto doon sa fresh fish natin is yung ating suka at yung asin. Yan po. Haluin natin mabuti. Tinakpan ko at i-shake natin para magkaroon po ng consistency yung atin pong paghahalo sa atin pong karne ng isda na tanigi. Then after that, i-drain natin yung atin pong suka na niilagay. Drain natin siya kasi ayaw naman natin ng sobrang asim. At ang magdadala ng asim natin mamaya is ang lemon.
Then ihalo na natin ating mixture. Then after that, squeeze natin yung atin pong lemon. So ginawa ko 1 whole lemon ang aking ilalagay para po yung kanyang asim is manunuot talaga doon sa ating isda. Then after that, gagayat tayo ng sili. At the same time, yung sibuyas dahon na rin po. So yung sibuyas dahon, yan ang nagsilbi na para siyang pabango. So magkaroon ng mabangong tanggalansa na rin doon sa ating isda. So yan, tama na yan siguro. Halo-halo natin lahat. Then lagyan natin ng sili. Actually mayroon na tayong luya, magkakaroon na siya ng anghang doon. Pero mas maganda talaga yung medyo may kagat yung anghang. Kasi mamaya magkakaroon yan, kusay siyang magkakaroon ng kanyang katas yung atin pong pinilaw. So yung kanyang katas, dyan hahalo yung anghang na yan ng atin pong sili. Sili green. Wala kasi akong mahanap na sili na pula, kaya sili green na lang ang ginamit ko. Then, ito na tayo. Atin na i-mix ang ating mga final ingredients. First, yung black pepper o paminta. Additional paanghang na rin at the same time para matanggal na rin yung lansa. Then, yung pang-neutralize natin ng asim is yung mayonnaise. Plain mayo lang po yan. Medyo dami-damihan lang natin yung ating mayonnaise para magkaroon siya ng magandang texture mamaya pag kumapit yung mayonnaise natin sa atin pong karne ng tanigi at sa atin pong mga iba pang mga sangkap. Maganda siyang tingnan para magkaroon siya ng thickness yung atin pong mixture po. Then start na tayo. Halo-haluin lang po natin, bigyan ng tamang halo. Ayan po. Dahan-dahan lang sa paghalo para hindi umapaw. Situit natin na mahalo natin ng maigi yung atin pong luya, ang ating sibuyas, yung ating red onion ay mahalo mang mabuti para magkaroon ng consistency mamaya yung kanyang lasa. By the way, kung di nyo na nakitang nilagyan ko na ng asin kasi kanina mayroon ng asin yung atin pong tanigi. Nilagay natin yung suka. Yan po, halo-halo lang tayo. Situit natin yung ating mayonnaise. Is mahalo at manuot na rin yung ibang mga pampalasa natin nilagay. Yung ating paminta na nilagay is maghalo ng mabuti sa ating pong mixture.
Yan po, natatakam na ako. Hindi napigilan na mapasubo. Sarap. So, medyo maasim kaya akin pong lagyan ng asukal para po ma-balance po yung kanyang asim. So yung iba, ang nilalagay nila is yung bitchin. So since hindi ako mahilig sa bitchin at ayaw ko talaga na gumamit ng monosodium glutamate, kaya asukal po ang ginagamit ko. Ayan, so malapit na tayo matapos. I-mix lang natin ng maigi. At yung kinilaw pala na tangigi, mas maganda siya kung atin siyang wag muna natin siyang i-serve. So atin siyang patagalin, ilagay natin sa ating refrigerator at kinabukasan saka nating i-serve. So mas maganda siya para manuot yung lahat ng lasa ng ating mga ingredients sa atin pong tanigi na yung karne ng ating isda. Okay po, so yan po mga kapatid, mga kasimanwa, pwede na, ready to serve na po yung atin pong tangigi kinilaw. Okay po, so pwede na po natin siyang subukan. At yan din sa inyo, kung gusto nyo gumawa nito, so tingnan nyo yung texture, napakaganda po. Nakakatakam So, tara na, mga kasimanwa, taon na ta. Dito na lamang po. Bye-bye po at God bless.